history will tell us na kapag nag-declare po ng SOPO and SOCO po ang security forces, ay yun din po yung ginagamit na opportunity ng mga communist terrorist groups and even yung mga local terrorist groups para mag-initiate ng kanilang mga ambuscades, harassments, and retaliatory attacks. Nakataas na sa heightened alert status ang pambansang pulisya simula pa noong December 15. Dinagdagan na rin ang pwersa ng Philippine National Police na i-deploy sa buong bansa para sa seguridad ng holiday season. Mula sa 41,000 pulis, ginawa na itong 47,000 simula kaninang umaga. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Brigadier General Jean Fajardo, wala naman silang nabomonitor na seryosong banta sa seguridad ng holiday season. Subalit, kailangan nilang mag-deploy ng sapat na bilang ng mga tauhan sa mga matataong lugar para masiguro ang seguridad. Mini-maintain pa rin po natin yung ating aggressive security measures to make sure na hindi po tayo malulusutan. At syempre, we are continuously coordinating with other law enforcement agencies to make sure kung may mga namomonitor po sila. At on the part of the PNP ay sama-sama po nating i-validate to at mag-initiate po ng appropriate security measures and at sisiguraduhin natin na magiging ligtas at payapa po itong mahaba nating holiday season. Sinabi rin ng General na hindi magdedeklara ang PNP ng Suspension of Police Operation o SOPO upang hindi ito masamantala ng mga rebelde. Wala po tayong ipapatupad, sir, na SOPO po at yan naman po ay dati na nating ginagawa dahil records will indicate na kapag nagdedeklara po tayo ng mga SOPO po ay yun din naman po yung mga pagkakataon na sinasamantala din po ng mga communist terrorist groups para magsagawa po ng kanilang mga atrocities and ambuscades. Kaya dahil papalapit po yung kanilang anibersaryo ay pinapaigting po natin yung ating seguridad, lalong-lalo na po doon sa mga isolated and mga vulnerable police stations po natin. Kaya naman, nakahandaan niya ang pambansang pulisya sa posibleng paglulunsad ng pag-atake ng Communist Party of the Philippines sa anibersaryo ng grupo sa December 26. Yan din po yung ating pinaghahandaan in terms of intensifying our security measures, particularly doon sa mga isolated and vulnerable police station at far-flung areas to make sure na hindi po sila mabibiktima po ng mga harassment and ambuscades dahil usually yan po yung mga tinatarget po ng CTGs, especially now po na sunod-sunod po yung pagkakahuli po natin ng matataas na leader po ng mga miyembro po ng communist terrorist group. So we are anticipating na may mga retaliatory attacks po ang gagawin nila sa atin at hindi lang sa PNP pati na rin po sa ating Armed Forces of the Philippines. Kaya pagtutulungan po bantayan ng inyong pambansang pulisya at Armed Forces of the Philippines yung ating pong mga far-flung situated po yung mga police stations po. Samantala, aminado rin ang PNP na nananatiling hamon ang mabigat na trapiko sa Metro Manila ngayong holiday season. Kaya naman, pinagtutulungan na ng PNP, Metropolitan Manila Development Authority at mga lokal na pamahalaan ang pagsasaayos ng traffic sa mga kalsada. PNP po ay katuwang po ng mga LGUs at siyempre dito sa Metro Manila yung MMD ay para ma-manage po at makontrol somehow yung daloy po ng traffic po at pati na rin po doon sa mga accidents ay tumutulong po tayo. So paalala po natin sa ating mga kababayan na magbabiyahe po gamit yung kanilang mga sariling sasakyan na siguraduhin po na nasa maayos na kondisyon ang kanilang mga sasakyan para hindi po sila maaksidente at maka-aksidente. Paalala ng PNP sa publiko, magbaon ng mahabang pasensya at iwasan ang init ng ulo sa pagmamaneho upang hindi madisgrasya at makadisgrasya. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.